Pila ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson si Senador Rodante Marcoleta kaugnay ng hirit nito na agad ipatawag sa pagdinig si dating House Speaker Martin Romualdez. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Kuya Robert. Tony, gilit ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson na hindi pwede basta ipatawag ng Senado si dating House Speaker Martin Romualdez gaya ng gusto ni Senador Rodante Marcoleta dahil may interparliamentary courtesy na pinaiiral mula pa nang magbukas ang bicameral system ng Kongreso. Ito anyang dahilan kaya laging idinadaan ng Senado ang imbitasyon sa mga kongresista sa Speaker of the House. Kaya sa kaso naman ni Romualdez ay 2 beses na siyang naimbitahan. Mapapaharap anya si Romualdez sa Senado kung magkukusa ito tulad ng ginawa ng ilang kongresista gaya ni Batangas Representative Leandro Naviste at Navotas Representative Toby Tiaco. Sabi ni Lacson, time-honored tradition ang tawag sa pagpapairal ng interparliamentary courtesy kaya tanong niya kung hindi pa rin ba ito pumapasok sa bumbunan ni Marcoleta. Wala pa naman sagot si Marcoleta sa pahayag ni Lacson. Senador, samantalahin namin pagkakataon, mukhang abangers kayo sa Senado sa nangyayaring impeachment proceeding sa Kamara. Bagamat ikay magiging judge, pero pwede ba mahingan kayo ng reaction sa nangyayari sa Kamara? Hindi. Mahirap mag-react, Arnold. Connie, kasi baka sabihin nila Okay. mawawala yung ating objectivity Sige. kung sakaling dumating sa amin yung impeachment complaint na yan. Okay. Okay, balansehin natin, impeachment. Vis-a-vis flood control projects, ba't ayaw nyo pang pumirma dun sa initial report ng Blue Ribbon Committee, Senador? Kasi Arnold, nakapagdududa yung pamamaraan. Unang-una, yung paraan kung paano isinabmit sa amin yung partial report. Hindi ko maalaman, tinatanong ko sila, partial final report ba ito o partial provisional report? Kasi nung ibigay nyo sa amin, sabi ko, hindi nyo man binigay yung hard copies Binigyan lang kami ng link, Arnold, Connie, na kung saan kami pang magpiprint. Ngayon, nung makita namin, nung ma-print namin, meron siyang watermark. Yung sa panig ko, nakalagay OS Marcoleta. Siguro ibig sabihin Office of Senator Marcoleta. Ngayon, wala namang nakapirma kung saan galing. Siyempre, ang paghihinalaan ko dito, ang nanggaling, Blue Ribbon Committee. Hindi ko naman kayang gawin yun kasi hindi naman nakapirma yung chairman. Wala naman siyang instruction kung anong gagawin. So kung pumirma ho, Pangalawa, sabi ko, paano akong pipirma rito? Meron akong agam-agam. Sinasabi ko nga sa chairman, ang dami pa mo pang dapat tawagin at puntahan para ma-establish natin talaga. Hindi ka naman tumatawag na nga ng hearing kung ano-anong mga innuendos ang sinasabi mo. Ibig ba sabihin, pag halimbawa, nakapirma ako rito at naging majority, tatawag ka pa kaya? Baka sabihin mo, total, nakapirma na kayo, hanggang dito na lang tayo. Paano yung mga ibang dapat nating sangguniin, dapat nating usisain, imbestigahan na hindi pa natin natatawag? With the development, si dating Speaker Martin Romualdez ay kinakasuhan at piniprease na yung kanyang mga asset. Medyo okay ka na ba sa direksyon na yun? Dahil yun ang isa sa mga pinupunto mo, di ba? Si Speaker Martin? Lalo na Arnold, nung gumawa nga siya ng public statement na sinabi niyang, how can I be the mastermind? Sabi niya, alam mo, sa tanong lang niya na yun, parang kilala niya kung sino yung mastermind. Kaya sinasabi niya, how can I be? Sabi niya, ibig sabihin, alam niya. Kung hindi ako... Pero yung pagsasabi niya ng ganon, hindi niya dinina yung kanyang involvement. Malinaw yun. Okay. Alam niya kasama siya. Hindi nga lang ako ang mastermind, sabi niya ganon. At this anomaly cannot be done by only one person. Di alam niya talaga. Dapat siyang ipatawag ngayon. Kung susumahin mo yon, ang Blue Ribbon, ang gagawin niya, i-analyze niya, malinaw na sa public statement ni former Speaker Martin Romualdez, he's ready to talk. Magtawag ka na. Actually, hindi ko maintindihan talaga kung ano pag gustong gawin ng chairman ng BRC. Pag pinatawag pa ng Blue Ribbon si Speaker, pipirma ka na. Hindi, pagkatapos nating marinig lahat, siya. Kasi kailangan na ma-close natin lahat yung no stones unturned, sabi nga nila. At matukoy. Pag natukoy na natin lahat,
Tsaka Okay, kayo maganda pipirma. na ang naging kinalabasan ng report. Pipirma na ako, Arnold. Oh, Connie. ayun po. Kasi ang balita natin talagang because nga may mga bagong pronouncements na galing po kay dating Speaker Romualdez, mukhang magpapatawag daw ng sesyon muli sa Senado. Yan, at ipapatawag. Yun, handa na po kayo. Ang dami Sa mga- niyang kondisyon. Okay. Kasi naman, natunugan nyo na kaagad yung namumuong problema dyan sa Nako, Mimaropa. Opo, nakarating na rin sa amin at iba pang amoy namin dito eh. So Siyempre, oo. ano bang totoo diyan at teka muna sa gitna tayo ng krisis, mataas na bilihin, presyo ng petrolyo. Ito na yung isa sa mga resulta niya, Senador. Oo, kasi alam mo, kahit na hindi pa tumaas yung crudo, Igan, Connie, yung lugar na yan, problematic. Ang tawag dyan yung SPUG areas, Oo. SPUG. Okay. Small Power Utilities Group. Kasama dyan ang dalawang probinsya ng Mindoro, ang Palawan, ang Marinduque, at saka yung Romblon. Kasi walang transmission lines kasi dyan, Igan, Connie. Oo. Kaya ang nagbibigay lamang sa kanila ng kuryente ay mga independent power producers na pangkaraniwan ang ginagamit nilang panggatong diesel. Yan pa naman ang pinakamahal na panggatong. Oo. Ngayong lalong sumikat ang presyo, lalong namroblema ang mga IPPs na nagbibigay ng kuryente sa mga electric cooperatives. Oo. So kung kulang ang supply, lalong tataas ang singilin. Ganon nga ang mangyayari kasi alam mo, hindi naman mahahaba ang PC ng mga IPPs na yan. Pangkaraniwan kasi, Oo. nagdidepende lang sila sa bayad ng NAPOCOR. Ang NAPOCOR kasi ang nag-a-administer ng mga SPUG IPPs. areas. Oo. Pero alam mo, nagtataka ako dahil bukod sa subsidy, alam mo, taong bayan ang nagsasubsidize dyan, yung tinatawag nating anong tawag nito? Meron tayong binabayad sa kanila eh. Tayo mismong tayo nagsasubsidize Taxpayer. mga customers. Customer. Oo. Ngayon, bukod doon, meron pa silang separate sa GAA. Pandagdag dun sa bayarin na yan. Na talaga namang yan ang pinoproblema ng mga IPPs sa SPUG areas na yan. Bakit? Hindi ba nababayaran? Yan ang hindi ko maintindihan. May utang ng Di ba? halos in the last 4 to 5 months yata, kung hindi 6 months, 10 billion na yung hindi nababayaran ng NPC. Malaking problema to, Arnold, Connie. Ang sabi ho dito palang nasa na 239 areas pala ito, partner, na isolated, no, na hindi konektado po doon sa grid ng power source natin ngayon. So Yung NGCP. Nung NGCP po. At ito paglilinaw lang, itong Small Power Utilities Group na sinasabi niyo, yung SPUG, sila, ang nagpapatakbo po niyan ay National Power Corporation. Tama ho ba? Yes, Connie. Okay, Yeah. so pagka ganito ho, 'di ba sa IPIRA law, talagang sila ho ay mandated na maserbisyohan yung mga non-grid na mga areas na ito. 'Di ba nagbabayad ho kami ng IPIRA? Tayong lahat, 'di ba? So dapat tayong lahat. Yung tinatawag na universal charge. Opo. So hindi nyo dapat lang masyadong nakikita kasi unbundled yung mga items Kaya doon nga, sa mga opo. resibo natin. Yung Yes. monthly bills, kung pagtitsagaan mo, Igan, kung makikita mo yung universal charge, Opo. kasama tayo sa lahat ng nagsasubsidize Exactly. ng bayarin ng mga Pero SPUG bakit- areas Kasisilip na- nga off-grid lang namin. islands kasi yan eh. Kasi silip nga lang namin sa bill, may senior citizen pala eh. Meron pa palang gano'n. At Tsaka saka yung 4-piece. 4-piece. Ang dami niyan, marami yan. So, balikan ko po, yung EPIRA law ba na sinasabing kasama't nagmamandate po, no, na nag-uubligan na dapat serbisyohan po Di ba itong mga mamiyandahan yan? non-grid? Hindi, partner. Dapat 'di ba mas mababa dahil Sa kinukuha rin. kompetisyon. Oo, kinukuha rin naman, dapat subsidized na yon, hindi ho ba? Bakit mas mahal pa rin? Dapat sana nakagraduate na tayo dyan eh. Hindi na tayo kasamang nagsasubsidize niyan. Opo. Kung
ibig sabihin dito, yung NGCP kung talagang nalagyan na ng transmission lines, yun lang talaga ang Kulang. ang Ano ho ang pinaka-ultimong solusyon dyan eh. Anong nagiging balakid ng NGCP? Kasi 'di ba sa mga nakalipas po na interview namin, sinasabi na they're upgrading, they're putting up mga facilities po in so many other areas. Dito ho ba may mga nasimula na dun sa 239 areas na non-grid na hindi ho konektado? Meron nang naging plano dyan, Connie. Ang nangyari lang, nagkabaligtad. Kasi hindi ba dapat ang source manggagaling sa Luzon mismo, sa Calakhang Luzon area, particularly sa Batangas, di ba? Ang nangyari, hindi ko malaman kung sinong nagpasimula nito, parang nabaligtad. Ang manggagaling ang elektrisidad sa Mindoro mismo papuntang Batangas. Kaya nga ako natatawa, bakit nagkaganon? Okay. Kaya na-delay yung na yan yung project na yan eh. Magkano ba ang singilan ho ng kuryente sa mga areas po na non-grid? Kasi alam naman natin, 'di ba, partner, sa probinsya mas mahal ang kuryente talaga. Pero nakakonekta pa yun, Saka may oras lang. Oo. Pero ito po, since hindi sila nakakonekta, ano ang kuryente nila doon? Magkakano na ho ba? At kung tataas pa Nako, naglalaro sa 14 pesos hanggang 19 pesos yan. Wow. Ang dumarating na report sa akin. Napakataas niyan. Napakataas po. Dito sa atin, yung 9-10, malaki na sa Meralco Okay. eh. So, Pero yun, halos dumoble dyan sa mga areas na yan. Dahil nga, diesel lang ang ginagamit. Oo. Pero Sana man lang kung mas merong mga panggatong na mura-mura ng konti, hindi diesel lang. bakit may impormasyon ba kayo bakit delayed yung bayad? Ba't umabot ng 10 billion kung may pera naman? Hindi ko malaman kung anong ginagamit ng NPC. Alam mo, nung nakaraang budget hearing, isa nga ako sa dahilan kung bakit nakasingil yung isang electric cooperative. Nakasingil siya ng halos 104 million ng dahil lamang sa... nakita ko lang, bakit ka ako ito? Naka-apat na sulat na sa inyo. Nakita ko yung sulat eh. Pagkatapos binigyan na ng authority ka ako ng ERC na bayaran ninyo. Kaharap nun yung presidente, kaibigan ko pa si Jericho Nograles. Hanggang sa siguro nung na-pressure na siya within 3 weeks yata to 1 month na bayaran naman. Pero nang dahil lang sa pangungulit ko dahil nakita ko talaga eh. Pero Baka sabi mangulit ho, pa kayo. Yun ay pasimula lang, lang. Mangulit pa kayo. Senator Marcoleto, sabi nga ho ng NPC, 'di ba, invested na sila daw doon sa mga parang ginagawa nilang solar na hybrid no na mga power eh. Paano ho ang galawan ngayon? Meron na ba tayong update doon sa kanilang mga ginagawang hybridization? Puro ganun lang naman ang salita. Alam mo, yung mga program na yan, sinasabi nila by 2030, dapat sana 40% na ng ating national demand for electricity nanggagaling na sana kanya sa solar diesel hybridization. Green energy. Wala nang diesel, parang sa na lang, mga renewables. At by 2040, sabi niya, 50% ng ating demand ng electricity manggagaling na sa renewables. Pero pag tiningnan mo ngayon, Connie, Igan, nasa 12% pa lang tayo eh. Kaya napakahirap eh. Ang dami yatang dapat nilang i-synchronize. Pati yung mga regulatory framework, hindi pa mukhang nakaayos, parang yung incentives. So wala pa pala. Hindi na i-incentivize yung mga gumagawa ng renewables natin. Makakatulong sana yan eh. Malaking bagay yun. Kaya lang hindi handa ang napakaraming ahensya ng gobyerno, particular ng ERC, pati yung mga regulasyon para sa mga net metering, yung mga sinasabing ganyan. Mukhang hindi pa ayos na ayos. Okay.